Kung ang pangulo ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na eleksyon ay si Attorney Leni Robredo, iboboto namin 'yun. Kasi 'yun yung tandem. 'Di ba? At sa ngayon nakikita namin nagtutulungan yang dalawa na 'yan. Eh yung mga kakamping, nakikita ng mga kakamping kung paano nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. O iboboto nila si Attorney Leni Robredo, presidente. Siyempre dahil katandem at nakita nila itong trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, eh yari na. Hmm. Kayo, kayo lang dyan, mga DDS. I-partner mo si Robby Padilla, DDS, kayo lang din. I-partner mo si, sino ba yon? Yung nakawig. Oh, i-partner mo na kung sino man Poncio Pilato na nakawig ngayon. DDS pa din, kayo. Si Bongo, kayo pa din dun. Kayo na lang dyan. Di ba nga kaya ang sinasabi nyo, kain suka daw kami. Para i-discourage tayo mga kababayan at magwatak-watak. Pero wala eh. Sorry. O iba naman, bilyong corruption ng samaang mananalo sa 2028. Nag-iingay sa bilyong corruption. Wala na naman, iba na naman. Baya, pinagbigyan na kita eh. Lahat yata ng tanong mo. O, sige ha, puproceed na ako doon sa sa mga susunod na topic. Ha? O ngayon, nasaan na ba tayo? Si Topacio. Okay. Ngayon ho, mga kababayan, gusto nyo ebidensya. Naku, eto mukhang may ebidensya dito, mga boss. Eto oh. Naku. Mga chat na pag-uusap, bank transfers, no? Link Madriaga to Sara Duterte security aid. Ang akala ko hindi magkaibigan, hindi magkakilala si Madriaga at si Sara Duterte. Oh, sabi ni Chris Consulta, wag mo na pansinin yung mga, hindi ho, mas okay yung pinapansin natin sila, no? Masarap yung nakakakita tayo ng mga DDS na mga dinudurog natin tapos ang magiging ending, bangag ka naman eh, adik ka naman eh, supporter ka ng bangag eh, no? Bayaran ka naman eh. Kapag ka narinig nyo na sa kanila yung mga ganon, bangag ka, adik ka, bayaran ka naman, ibig sabihin, durog na ho sila mga kababayan. Ngayon, eto, meron pang pa-happy birthday. Ang Vice Presidente. Happy birthday, Sir Ramil Madriaga. O, di ba? O, ngayon, mga kababayan, eto, yung mga chats, pag-uusap, bank transfer, link, Madriaga to BP Sara Security Aid, lawyer, Sinolasco. No? Mga 3 days ago lang naming nakuha yung text message na yon na talagang nag-uusap si Nolasco at si Madriaga. So hindi maitatanggi na magkakilala yung dalawa, no? Sabi ni Attorney Palad sa Billionaire News. What I did last week, nag-deposit ako doon sa Land Bank. 1,000, pumasok, may charge pa nga 100. Kasi other branch daw, tapos nag-deposit ako ng GCash 10 pesos, pumasok din. So ibig sabihin, yung mga ay nako, ayan. Yung mga sinasabi nito pong si Madriaga na mga GCash, na mga bank, mga ganyan, ayan totoo. Yari talaga mga boss. Pumasok. May mga tatak pa, ayan may mga tatak pa. Service charge, 100 pesos. Dennis Dino Lasco. Eto pa, may pag-uusap pa. I-send ko po mamaya yung estimate tsaka account po. Okay. Kumpleto. Hindi kagaya nung sa mga DDS, maleta, papakitaan kayo ng maleta. Tapos yun na daw po ang kanilang yun na daw po mga kababayan, yung kanilang ebidensya. Tapos eto mga bossing, tingin ko pang-apat sa mabigat na issue para doon sa impeachment ni Sara Duterte. Yan pong si Ramil Madriaga, mga kababayan. Nung nabalitaan natin na may gusto daw tumira sa loob ng kulungan kay Ramil Madriaga. Kayo, tatanungin ko po kayo, mga viewers, no? Mga kasama natin ditong nanonood. Tatanungin ko po kayo.
Sino unang pumasok sa isip ninyo? No? Sino unang pumasok sa isip ninyo na magpapatira kay Ramil Madriaga? Ako kasi isa lang yung nasa isip ko eh, no? And pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, pero normal naman na yun yung unang papasok sa isip natin. Yung kampo ni Vice Presidente. Kung sakali na totoo yung sinasabing may gustong tumira kay Madriaga ho. Siguro baka talagang mabigat yung mga nalalaman ni Ramil Madriaga versus kay Sara Duterte ho, na ating Vice Presidente. Mga kababayan, biruin nyo po, doon pa lang po sa confidential funds, hanggang ngayon po wala tayo naririnig eh, na ano nila eh, na ano tawag dito, depensa nila eh. Isama mo na yung bribery na mga nakakatanggap ng 25 to 50,000 pesos sa puting envelope, lalo na yung pagbabanta sa buhay ng pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo, at ni Martin Romualdez. Yun ang mabigat. Pang-apat, Ramil Madriaga. Pero, mga kababayan, no? Siyempre, ang sasabihin ni Pulong, pinupolitika lang sila. Ang sasabihin ni Pulong, kasi po yung kapatid ko ang ang pinaka malakas para sa 2028 na election. Ganyan na naman ang sasabihin yung mga yan, mga bossing. Diba? Paulit-ulit na pinupolitika, paulit-ulit na ganito, ganyan. Tapos, wine-weaponize daw ang Kongreso para i-impeach ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. Ako ho, pinapaniwalaan ko mga bossing kung bakit napakaagang magsabi ng Vice Presidente na siya ay tatakbo sa 2028 para may maidahilan ho sila doon sa impeachment. Kasi Pebrero ho, mga kababayan, alam naman natin tapos na yung 1-year ban nung unang impeachment ng Vice Presidente. And syempre, nakita nyo naman po, dahil hindi nakakuha ng sagot nung unang impeachment, gigil pa din ang mamamayang Pilipino na malaman ang sagot. Kaya alam nila na merong pangalawang impeachment na papasok. O ngayon, paano nila dadahilan yon? Paano nila pangangatwiranan iyon kung wala naman silang depensa? Sabihin mo, tatakbo ako ng pagka-presidente. So ngayon, dadahilan na nila yon. Nag-announce po kasi ako natatakbo ako sa pagka-presidente sa 2028 No, kaya ngayon, ayan po, pinapa-impeach na nila ako ng mga kalaban. Pero ang totoo, wala pong Marijo, wala pong depensa. Kung may depensa po, dati pa yan sinabi. Di ba?